Hello everyone, welcome to Kurachang Nurse. Welcome to my channel sa Rumble, sa YouTube, and welcome to my Facebook page. So, salamat po sa panonood. Papasok na ako sa work, siningit ko lang tong vlog na to. So ito, isasabay ko na rin sa pag-aayos ko ng buhok bago ako lumabas. So, by the way, ang topic ko ngayon is kung magkano ba yung pocket money na kailangan pag meron na kayong flight. Tama ba? I mean, magkano ba yung pocket money na kailangan pag pupunta ka na dito sa US? Para sa mga mag-i-immigrate dito sa US. So, hindi yung turista. Iba yon. So, ang sagot ko dyan is depende. Okay? Depende sa available na support at resources. So, sa case ko kasi dati ay wala akong kamag-anak na mag-help sa akin. Tapos, may kids ako na kailangan kong dalhin kasi wala naman, kumbaga, it was my choice to bring them with me. So, meron akong option na iwanan sila and pasunurin na lang sila after a few weeks or a few months, pero I chose to bring them with me. So, medyo malaki-laki yung kinailangan kong ihanda. So, gagawa ko ng breakdown. Ilalagay ko siguro sa page ko sa Facebook at ilalagay ko din sa comment section yung breakdown na expenses ko at pocket money ko nung pumunta ako dito sa US kasama ng mga anak ko. So, ang sagot ko sa inyo, pag single ka, ito yung sagot talaga. Pag single ka, ang kailangan mo lang, with MedPro to, hindi ko alam sa ibang agencies. So, kung si MedPro yung agency mo at single ka, ang kailangan mo lang kahit sabihin mo ng $1,000 or less, kahit 500 nga lang eh. Kasi sa sahod ka na on your first week. O, so single ka, on your first week may sahod ka na. So, kailangan mo lang $1,000 or less or $500 kahit yun nga lang eh. Yun lang yung kailangan mong bitbitin. Bakit? Kasi on your first 5 weeks, doon ka sa Florida magti-training ka, libre yung tirahan mo. So, ang gagastusin mo lang is yung pagkain mo. Ngayon, kung hindi ka naman magastos at hindi ka kakain-kain sa labas, hindi ka pa mag-shopping, kasya na yun. Baka nga hindi mo magalaw yung pera mo. Baka magalaw mo lang yung pera mo for the whole week and then may sahod ka na. So, yung sagot ko again is for singles na pupunta rito through MedPro, ang kailangan mo lang $1,000 or less or $500 lang. Yon. Okay? So, wala kang poproblemahin sa titirahan mo agad kasi libre yung tirahan mo for your training sa Florida. And on your first week, sasahod ka na. So, ang magiging problema mo na lang is pagka tapos na yung training mo at kailangan mo nang mag-rent ng place. By that time, nakasahod ka na. So, kung single ka, sobrang luwag. Okay? Hindi mo kailangan ng mabigat at maraming pera na pumunta rito. So, ang kailangan mo lang syempre pagkagastusan, pagpapunta ka rito, yung maleta mo, yung mga OOTD mo, kasi syempre magpapapicture-picture ka kung saan-saan, kung makapunta ka sa mga places dun sa Florida, syempre mag-OOTD ka para may pang-post ka sa social media, mga ganon. Pero sa totoo lang, kung nurse ka, ang OOTD mo lang naman talaga yung scrubs mo. So, pwede kang mag-invest din sa scrubs na maayos-ayos para maganda naman yung datingan mo, hindi ka mukhang penguin. Kasi yung mga scrubs kasi dyan sa Pilipinas, yung mga gamit ko dati, as in, diretso lang gano'n lang. Wala talagang ka-style-style, so mukha ka talagang penguin. Kung hindi ka payat, ewan ko kung itsura mo talaga, so hindi ko bet. Dito, kahit medyo curvy ka, na katulad ko, maganda yung magiging itsura mo kasi maganda yung mga scrubs dito. Talaga, sulit. Medyo mahal, pero sulit naman. So, para naman sa may pamilya, yan talaga, magbabaon ka talaga ng marami. Kasi, through MedPro pa rin to. So, may pamilya ka, katulad ko, may kids akong dala. And it was my choice, like I said, to bring them with me. So, kinailangan ko ng budget para sa hotel. Para sa hotel for 5 weeks. Kasi 5 weeks yung training ko, 5 weeks din yung hotel stay nila. Bakit
ko sila dinala, gusto ko ayoko na silang isipin na nandoon sila sa ibang bansa, nasa Pilipinas sila. Iisipin ko pa yung pag-travel nila, first time nilang mag-travel overseas. Hindi naman sila mga gala. So, yung mga anak ko, at that time was 16 yung bunso, 20 yung panganay. Hindi sila gala. Hindi sila masyadong magaling mag-commute. Ang kino-commute lang nila is Binyan, Alabang, Binyan, or within Binyan. So, yung malayo ang biyahe like from Pilipinas to America, mag-aalala pa ako. Yung wala akong peace of mind dun sa biyahe nila. So, at least kung dala-dala ko sila, dito na ako. Kumbaga, yung isip ko dati is i-face ko na lang kung ano yung mga challenges. And it was really hard. Pero nagawa ko naman. Salamat sa Diyos. So, malaki-laki yung budget. Ganun din kung may, halimbawa, may asawa at anak ka, ganun din. It's either ititira mo sila sa hotel or mag-Airbnb sila or makikitira sila sa kamag-anak. So, yun na yung budget mo. And nakalista na yung budget ko sa hotel dun sa Facebook page ko dati. So, maglaan na lang kayo ng at least siguro $100 per day. Yun, sa mga murang hotel. So, mura lang yung extended stay hotel na pinaglagyan ko sa mga anak ko dati. 15 minutes away from the apartment na binigay ni Medpro sa amin. So, kasi hindi pwedeng tumira sa accommodation ni Medpro yung pamilya mo. Kasi may mga kasama ding nurses doon. So, it's unfair naman. 'Di ba? Tapos ganun yung kailangan mo. So, ano pa? Dahil kailangan nila ng rental, syempre yung pagkain din nila. Syempre kung kakakain din sila, yung budget mo for their food. Ang mahal ng pagkain dito sa Amerika, as in ang mahal. So, kailangan mo maglista na kung magkano yung budget na dapat mong i-ready para sa food nila. So, doon sa Facebook page ko, maglilista ako ng basic na mga pricing ng mga pagkain ng mga Pinoy. For example, kung magkano ang pound ng manok, ng bigas, ng ketchup, ng toyo, yung mga basic, ilalagay ko doon para kahit papaano meron kayong idea kung magkano yung ihahanda nyo, magkano yung ipe-prepare nyo na budget for food ng mga pamilya ninyo. Halimbawa, pag mag-stay sila sa extended stay hotel, make sure na may kitchen yon. Kadamihan sa extended stay hotel, kasi extended stay nga para sa matagalang pagtira talaga. May mga kitchen yan. So, yun yung kagandahan para makapaghanda kayo ng iluluto, magmi-meal pack kayo. Para makatipid kayo at the same time, hindi kayo sobrang araw-araw magluluto kasi syempre, mahirap din yung liit ng kitchen doon. So, maganda yung isang bugso yung pagluluto. So, ililista ko talaga yung mga ililista ko talaga yung mga basic na pricing para sa mga basic needs ng Pinoy. So, isa pa sa tip ko, magdala na lang kayo ng mga delata, mga noodles, pwede yan. Since, halimbawa, madami kayo, bawat isa sa inyo may 2 bagahe na allotment pagbiyahe niyo. So, i-maximize niyo yun. Dalhin niyo yung mga pwede niyong dalhin. Delata pwede yan. For sure yan. Delata, noodles. For sure. Sure na sure ako na pwede yan. Okay? Magdala kayo ng mga shampoo. Yung mga basic. Mga shampoo, lotion. Yung mga basic na kailanganin ninyo. Para hindi makadagdag sa gastos. Kasi ang mahal dito. Mahal ang shampoo, mahal ang lotion, mahal lahat. So, yun yung mga kailangan ninyong paghandaan. So, ayan na, nabigyan ko na kayo ng at least idea. So, magkano ba yung prepare ko dati? Siguro meron akong 400,000 na dala. 400,000 pesos at 2 credit card. O, yun yung dala ko dati. Pero kahit naman sumasahod na ako, sumahod din ako after a week, syempre iba pa rin yung gastos mo kasi may pamilya ka nga na sinusustain. Pero ideally, ito para sa mga may asawa at anak na alam mo naman na may asawa ka sa Pilipinas na pwedeng mag-alaga sa mga anak mo. At kaya nilang, syempre yung asawa mo adult na yon, kaya na niyang ibiyahe yung mga anak mo. The spouse and the kids can travel by themselves. The best talaga is, iwanan mo na sila doon.
ikaw lang muna yung babiyahe, isettle mo muna yung sarili mo, i-ready mo muna yung sarili mo bago mo sila papuntahin, mas makakatipid ka. Pero kasi, iba kasi pagka meron kang asawa, na magde-decide din dun sa bahay na gusto mong hanapin, mas maganda rin na kasama mo, katuwang mo yung partner mo, na mag-house hunt, mag-apartment hunting. Pag grown na yung kids mo, mas maganda na kasama mo sila. Wait lang, hindi pa ako tapos mag-vlog. So, ayun, nagmamadali na yung sundo ko. Pero tama nga, 6:30 na kailangan ko nang umalis. So, eto, ready ko na tong aking nurse's cap. So, ayun nga, ang sabi ko is, mas maganda na kasama mo yung husband mo or yung wife mo to decide dun sa bahay na titirhan nyo. So, ano lang, suggestion lang naman. Pero, kung mas, ang priority mo is makatipid, di pa sunodin mo na lang sila. So, yun lang po. See you later po. Abangan nyo po yung mga post ko sa Facebook. So, salamat po sa panonood and have a great day. Bye!